Hello cravings! And ayan, dahil nga nag-request itong aking partner at dahil birthday niya nga tomorrow, kaya ayan, pagbibigyan natin ang kanyang kahilingan na eclairs. Ayan, gagawa tayo ng iba't ibang flavors. At dahil nga, first time kong gumawa nito at sana ay maging successful ang resulta or else mapapahiya tayo sa birthday celebrant. At dito nga sa ating pot ay nilalagay lang natin itong ating butter, itong ating water, milk, and a teaspoon of sugar and salt. Ayan. And then after nyan, kailangan natin i-melt yung ating butter. And then kapag medyo kumukulo na, saka naman natin ilalagay itong ating flour. Kailangan kapag ilagay natin yung ating flour is continuous yung ating pag-mix para hindi siya mamuo-muo. And then kapag medyo yung texture niya is medyo nagtika na ng konti is tatanggalin na natin siya sa apoy and then ililipat naman natin siya dito sa ating mixing bowl. Kailangan yung temperature nitong ating dough na nililipat natin dito sa ating mixing bowl ay hindi siya masyadong mainit. And then gumamit lang ako dito ng 5 eggs, regular size. And then kailangan natin siyang ilagay dyan 1 by 1 para hindi siya magbuo-buo or maluto masyado yung ating egg. And continuous lang natin itong i-mix hanggang sa ma-reach natin yung consistency na ating hinahanap. And kapag ganito na yung kanyang consistency, medyo soft and fluffy na siya ng ganyan, is ready na yan. And remember, wag natin siya masyadong i-overmix. And then after nyan, is ilalagay naman natin siya dito sa ating piping bag. At dahil nga nag-experiment tayo dito sa ating gagawin, is gagawa tayo ng 2 portion. Ayan. And kapag ilalagay natin siya dito sa ating piping bag, make sure na walang air bubbles doon sa loob. Kaya kailangan tatap-tap lang natin siya ng ganyan para wala yung bubbles. And then after nyan is, i-fridge lang natin siya ng mga couple of hours, pero mas okay kung overnight. And itong ating gagawin is, isiset ko lang siya sa fridge ng mga couple of hours dahil kailangan ko na siya i-bake dahil tomorrow is kailangan natin siya lagyan ng filling and i-decorate. And syempre, ayan, dalawa nga yung ating gagawin na portion. Same lang ng story dun sa ating unang ginawa. Tatanggalan natin siya ng air bubbles and stay in the fridge. Ang ginawa ko nga dito sa akin is nilagay ko siya ng mga 10 minutes lang sa freezer para medyo mag-set siya ng konti. And yung sabi ko kanina is 2 portion dahil experiment ka itong ating ginagawa. And itong paggawa nitong eclair is very delicate siya, parang macaroons. So, ang ginawa ko is magbibake tayo ng isa dito sa with silicone. And then yung isa naman is with parchment paper. Titingnan natin yung resulta kung alin yung mas maganda. And kung makikita nyo is gumamit ako ng 2 stick. Ayan, para alam ko lang kung hanggang saan yung ating measurement na gagawin. Dahil wala nga ako nung parchment paper or yung silicone mat na may painting siya ng eclair. Kaya para-paraan na lang gawin natin dito. And ang ginawa ko dito is isilit ko ulit siya sa fridge ng 10 minutes bago ko siya i-bake. And i-bake ko lang siya ng 175 for 35 minutes. Kapag ganyan na yung kulay niya is ready na yan. And from the oven is kailangan natin siyang ilagay sa cooling rack and kailangan natin siyang palamigin dyan bago natin siya i-decorate. And then after couple of hours, ayan, mag-i-start na tayong maglagay. Nalagyan ko na siya before ng mga fillings. Ayan, different flavors, ayan, different filling. And then maglalagay lang ako dito sa ibabaw ng kanyang mga decoration. Meron tayo ditong flavor na blueberry, coconut, salted caramel, chocolate. And then meron din tayo ditong pistachio, custard, and some other flavors. And ayun lang guys, thank you for watching. Hope you like it and please comment down below para alam ko na ba kung saan nakakarating itong ating mga videos at kayo naman ang aking ma-shoutout sa ating mga susunod pa na videos. Bye-bye!